Happy New Year po sa inyo, no? Belated lang, no? Tanong ko lang po, ano bang gusto nyo makamit itong simula na itong 2024? Ano po, healthy lifestyle and maayos po na pag-aaral. And ayun po, yung gusto ko pong baguhin yung masasamang ugali na nagawa ko last year. And I want to be a better person this year. Yun lang po. I see. Sa tingin nyo, kayo ba ay masayahin ba kayo o medyo may mga dala pa kayo lungkot sa mga nakaraang taon? May dala pong lungkot dahil din po siguro sa mga challenges na nakaharap ko last school year. Pero I'm hoping for the best po this school year to have a healthy relationship towards other people and to be a positive person this year. Yan po. Sa tingin nyo kaya, bakit ang isang tao ay nagiging malungkot o malungkutin? Ano kaya pinakamalaking dahilan? Bakit isang tao po ay malungkot? Siguro dahil din po sa challenges na nakakaharap nila. Madami pong tao na hindi naman po natin sila pwedeng mahusgahan agad kung bakit lagi silang malungkot. Pero depende rin po siguro sa sitwasyon nila sa buhay or kung paano po nila tingnan yung buhay na meron sila ngayon. Isa po siguro sa mga nagiging reason is yung kahirapan po siguro. Sabi kasi ng ilang Pilipino, no, naniniwala ba kayo na kaya daw isang Pilipino ay malungkot o malungkutin ay dahil walang pera o wala talaga silang pera sa bulsa? Naniniwala kayo yun ang dahilan? Siguro hindi po kasi nasa tao din naman po yun kung paano mo makikita yung buhay mo. Hindi po, ako po kasi personally, hindi ako dumedepende sa lifestyle na meron ako. Hindi ko po dinedepende yung happiness ko sa lifestyle na meron ako kung mahirap man ako o mayaman. Nasa tao po yun kung paano mo makikita yung buhay or paano mo i-face yung challenges na nakakaharap mo. And mas maganda na palagi kang positive para kahit mahirap ka, basta lagi mo lang iisipin na lahat ng problema sa buhay is merong parang lahat ng challenges na yon is making worth it sa dulo and you will always find your happiness. Yun lang. Ito po, tanong ko lang po na mabilis. Kayo ba'y mahilig sa mga nababasang mga viral photos or posts sa social media? Tanong lang. Hindi po. Hindi po kasi ako active sa social media. I see. Pero tanong ko lang po, no? Pero pamilyar ba kayo sa kumakalat na yun nga, yung parang tinatawag na engagement ring na 299 na yan, no? Pero simple lamang po ang tanong. Sa tingin nyo ba pag-ibig ba ay dinadaan ba ito sa parang pera o mga value na puro numero? Talaga ba kailangan idaan sa ganung basehan? Ako po personally, hindi ko po kasi binavalue yung sarili ko sa halaga ng engagement ring. As long as consistent yung pagmamahal niya and yung the way he cares and the way he loves me, hindi ko po i-value yung halaga ng ring na ibibigay niya sa akin. So, for me, hindi po ako bumabase sa pera or na kayang ibigay sa akin ng lalaki. Kasi yung iba pong lalaki kayang magbigay ng mamahaling ring pero hindi ka naman po kayang pangakuan habang buhay na makakasama ka niya at the end of your life. Yun po. Sige to, may ibang usapan lamang, no? Sundan po ito mabibis na tanong pero madali lang ito. Tanong ko lang po, kayo ba isang mabuting tao po? Tanong lang. Hindi ko po masasabi na mabuti akong tao kasi I made mistakes din pag minsan. Pero yun nga po, like I said, I really wanted to be a good person this year and yun. So, hindi ko po masasabing mabuting tao. Alright. Wait, interesting, no? Pero tanong ko lang, paano natin masasabi ko saan tao po'y mabuti? Siguro the way hindi naman po kasi natin masasabi na mabuti ang isang tao kapag nakakaharap natin sila. Kasi nga po, yung iba, binabackstab ka na pala, hindi mo alam. So, siguro, kapag po masasabi natin mabuti yung isang tao kapag hindi natin sila kasama, pero nalalaman natin sa ibang tao na wala silang sinasabi tungkol sa atin na masama or kapag nakakausap mo sila, magaan sa loob. Pero yun nga po,
Mas siguro para sa akin, masasabi nating mabuti ang isang tao kapag kahit hindi mo sila kasama, okay pa din po kayo kapag nagkakausap uli kayo. Or kapag hindi ka niya sinisiraan sa ibang tao. May ba yung basa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po ako mahilig magbasa ng dictionary. Puro mga novels, mga stories. Oh, interesting, no? Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kaalaman lamang. Libre lang po ito. Sabi kasi sa dictionary, mapa-online man yan o sa literal na dictionary kung may nagbabasa pa sa panahon nito, pag sinabi daw na mabuti o good, ito daw ay tinatawag na moral excellent o morally upright. Sabi ng moral ay ugali ng tao sa kanyang pansarili muna, na nagmumula muna sa kanyang sarili na wala daw ginagawang kasalanan, walang ginagawang krimen, wala daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibil sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes. Ang problema, lahat po talaga tayo guilty kasi ang unang po matututo ng bata ay magsinungaling at lahat talaga tayo dito ay palpak. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit kahit po na lapis, ballpen, barya, kahit ano pang halaga yan, kahit yung nasa internet? Hindi po. Hindi pa? Never pa sa tanan ng buhay nyo? Yes po. Uy, mabuti po kung ganun, no? Kasi malaking hamon din po yan, lalo na pag tayo tumatanda na, tapos minsan pwedeng dumating na may pera, minsan may wala. Diyan tayo hamunin kung bibilin ba natin isang bagay sa mabuting paraan o gagawa tayo ng masamang paraan na ganyan. Kaya maraming tao natutukso kasi dahil hindi sa presyo. Gusto nila kasi isang bagay ng walang kahirap-hirap. Kaya maraming tao po talaga ang nahuhulog o nagigilty talaga dito. Di naman ibig sabihin na pag nagnakaw ng isang barya, nasa kulungan ka na, nandiyan police station. Hindi mo po ganoon. Ibig sabihin lamang, pag mabigat po yung mismong basehan na ganyan, meron talagang pwedeng mapahamak ka isang tao talaga. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na magalit isang tao minsan? Magalit po. Opo. Yes po. Minsan. Minsan. Kayo ba ay, sa tingin nyo ba, nawawala ba ang inyong stress pag kayo ay nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi kapag nagagalit. Siyempre, yun ang problema po, no? Normal naman po, pag tayo magagalit, siyempre, masasaktan. Alam mo po tayong tatawa o ngingiti. Baka balo na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, sakit na talaga ang puso. Kasi hindi natin kailangan barilin, saksakin o sampalin mo isang tao. Magtanim ka lang ng galit, di mo kailangan magmura, parang nakapatay na po tayong tao, pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam nyo na po yun? Hindi po. Never pa? Never po. So mabuti po kung ganun, no? Kasi hindi porket na binabanggit yan ng maraming tao, hindi sabihin po yung tamang sagot. Ibig sabihin lang po kasi, di nila alam na yung pinagsasabi nilang ganun ay pambabastos o blasphemy. Kasi siya ang naglikha ng mundo sa mabuti, pero may mga tao na talagang likas na ginagawa nila yan kahit alam nilang mali. Yun nga lang, may iba talaga ignorante, pero totoo mali po talaga yun. Pero ito po, nire-respeto nyo ba magulang nyo lagi o minsan may mga away po? Palagi ko po sila nire-respeto. Pero may mga away ba o may mga misunderstanding minsan? O wala talaga kahit isa? Wala po kasi hindi po ako sumasagot sa magulang ko. I understand. So, meron pa rin mga taong ganun pa rin naman, no? Kasi ibig sabihin lang talaga na dapat natin talaga respetuhin ang magulang natin ano man ang mangyari. Kasi ibig sabihin lang yun, wala talagang away kahit isa. So, which is that's good na never nyo pa nagagawa yan kasi malaking hamon po yan, lalo pag tayo tumanda at iba pa. Pero lilinawin ko po, ito'y ilan lang sa maraming tanong, hindi ko pa hinuhusgahan, ito'y para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. So kaya ang binanggit ko po ay tayo, hindi lang kayo isa, lahat po tayo. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, tataharap tayo sa Judgment Day sa Panginoon, sa tingin nyo kayo ba ay guilty o innocent po kayo? Siguro po guilty kasi meron din po ako mga kasalanan na gawa na hindi ko namamalaya na kasalanan pala yun. So siguro po guilty. Tanong ko lang po, saan kaya kayo pupunta? Tanong lang, sa langit ba o siyempre po ay pupunta? Tanong lang po. I am hoping na sana po nga po sa langit. Kasi
I'm trying to be better naman po every day. So, hopefully sa langit. Okay. So ganito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa, no, na kahit kayo ay nakapikit pa ang mata nyo dito, magpahangin pa, napakadali lang po nito. Halimbawa may isang kriminal, no, huwag natin gawing malala yung kanyang krimen. Sabihin natin nagnakaw siya ng konting pera lamang, pero dinaan pa sa korte, may mga ganun talaga. Hindi man pwedeng sabihin ng kriminal sa isang judge na, "Judge, opo, guilty po ako. Pero I think I can do better naman kasi maliit na halaga lang naman po ito, hindi ko na ito uulitin. Natukso lang ako dito. Ngayon, alam ko na po, hindi ko na ito uulitin." Ang sasabihin ng judge, dapat pinag-isipan mo yan. Kasi kahit maliit lang na bareman yan, ikaw ay nakagawa ng krimen, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan, kailangan mo pagbayaran, anuman ang pinagsasabi mo kasi kailangan mo talaga itong harapin. Tama po ba? Siguro po, ano po ba kung ano pong opinion ko tungkol doon? Oh, di ba? Ibig sabihin, kahit yung kriminal, ay nasabi niya, nangangatwiran siya sa korte na, "Oh, guilty ako, pero parang, pwede ko naman gawin po mabuti. Nagkamali lang ako dito." Sa madaling salita, ayaw niya tanggapin na siya mapupunta sa kulungan. Ano man mangyari? Kasi di ba, pag isang tao ay nasa korte at nalamang guilty talaga siya, saan ba siya babagsak? Hindi sa kulungan. Pero may mga kriminal na nangangatwiran. Kaya sinabi ko, halimbawa, instead na aminin na siya ay nagkamali, pinapaikot pa ang ulo ng judge. Sinasabi niya, "Opo, guilty ako, pero I can do better naman siguro." May mga ganun pa. Sa tingin niyo, kailangan niya talagang pagbayaran nito kahit ano pa ang kanya pinagsasabi? Siguro po, opo, kasi hindi mo naman pwedeng itama ang isang pagkakamali. And siguro magiging lesson na rin po yun sa kanya na sa susunod hindi niya na dapat ulitin yung isang bagay kasi hindi naman lahat makakatakbo sa isang bagay na ginawa nilang mali. Eventually, babalik din yun sa'yo, hindi man ngayon, pero soon. So for me, siguro po, kailangan niyang harapin yung pagkakakulong niya sa ginawa niya. Kasi nagsisimula po yun sa maliit na bagay hanggang sa lumaki na. So sa umpisa pa lang dapat natututo na po siya sa pagkakamali niya. Ilang issue. Pero ito po kasi ang problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba pong mga hindi mabilang na kasalanan, magaano mabigat sa mata ng Panginoon, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karenan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Pero simple lamang po ang tanong, sa tingin nyo ba, nag-aalala po ba kayo na maaaring kayo ay mapunta sa impyerno? Hindi lang kayo, tayong lahat. Kasi tayo may nagawa kahit isang nagawang kasalanan. Kung mapupunta po ako sa impyerno. O, kung nag-aalala po kayo dito, sabi sa Biblia. Opo, nag-aalala po kasi lahat nga po tayo nagkakaroon ng kasalanan. And sabi nga po nila, pero lagi naman po sinasabi sa akin na there will always be a chance na magbago ka. And laging sinasabi nila na lagi kang papatawarin ng Panginoon sa mga kasalanan mong ginawa. Nasa sayo lang yun kung gugustuhin mong baguhin yung sarili mo or hindi. So, for me, ayun nga po, gusto kong maging mabuting tao everyday. Kasi nag-aalala nga po ako na baka, ayun nga, dahil sa mga kasalanan or kasamaan kong ginawa, mapunta ako sa impyerno. So, ayun po, kinakatakot ko din po na baka mapunta ako sa impyerno. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala. Hindi man po kailangan na kailangan kong kilalanin kayo kasi ang pinag-usapan po dito buhay ng isang tao. Kagaya lang nito, simpleng tanong lamang, no? Hindi man to pananakot. At hindi rin ako manghuhula, huwag kayong mag-alala. Bakit ba kayo sa kamatayan? Siguro po sa age kong to, takot po ako. Pero kapag habang natanda po kasi, parang sinasabi sa akin ng magulang ko na nung bata pa kami, takot din kami sa kamatayan. Pero eventually, habang natanda kami, mas lalo naming nauunawaan na lahat ng tao dun yung magiging end na lahat din tayo mamamatay. Hindi man ngayon, pero soon. Pero soon, I mean, kapag, hindi naman po kasi natin masasabi yung buhay ng isang tao. Hindi ko rin po masasabi kung hanggang kailan ako tatagal sa mundong to. So, sa ngayon po, sa edad ko to, natatakot po akong mamatay kasi marami pa po akong bagay na gusto kong marating sa buhay. Pero siguro pagtanda ko po, unti-unti ko rin matatanggap na doon din po ako hahantong sa kamatayan.
Ang problema po kasi, nabanggit nyo na nga po sa inyong sinabi, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ang problema, makakarating ba tayo sa ating katandaan? Hindi natin talaga alam. Bigyan ko kayo ng konting trivia, no? Sa Pilipinas, sa Metro Manila, kapag ikaw daw ay naninirahan doon, ang average daw ng lifespan ng isang tao ay 59 years old, hindi pa 60. Ibig sabihin, sa sobrang tindi pala nangyayari doon sa Metro Manila, krimen, sakit, polusyon, ay wala na atang tatagal ng ganun. 60, senior citizen, baka hindi pa maka-senior, di ba? May ganun. Kapag ikaw nasa probinsya, parang times 2 lamang, 70 years old, hindi pa naka-80. Ang problema, marami na nga sasabi na, hindi, bibigyan ka pa naman ng chance para mabuhay. Ang problema, pati ang chance, hindi, wala po yung kasiguraduhan. Paano ko isang tao biglang natigok, no? Hindi man po pananakot. O halimbawa, kasama mo itong mga kasamahan mo, mga kaibigan mo, no? May mga sabi-sabi yung ibang tao na pag kayo nag-picture taking, kunwari lamang, may sabi-sabi, yung nasa pangalawa o pangatlo daw na tao sa gitna, baka mamatay daw. Kasi may mga ganun pangitain, no? Pero hindi ko tinatakot po, no? Hindi natin lang paano bigla na lang mangyaring ganyan, di ba? Ang ibig lang sabihin natin, hindi man natin control yung sitwasyon, pero ang Panginoon po, ang may control sa lahat-lahat. Hindi natin alam kung kailan ang expiration date ng ating buhay. Pero hindi po para takuti po mga sarili, pero kagaya sinabi nyo nga, kailangan tanggapin ng tao na ang buhay, kagaya nito, meron talagang kamatayan. Dahil mali po kasi na isang tao ay ayaw niyang harapin to. Haharap-harap yun eh. It's either siya yung magsasuffer or maaaring lahat ng tao niya sa mahal sa buhay ang magsasuffer kasi ayaw niyang tanggapin ang isang pinakamabigat na kailangang harapin talaga ng mga tao. Ano man ang mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay talaga ang pinag-uusapan. Kaya ako tinanong sa inyo kanina tungkol do sa pag-ibig, etc. Talagang hindi yan sa maraming pera, hindi yun sa marami kang magawang mabuti. Kasi ang pinag-uusapan dito yung quality eh. Yung kung ikaw totoo ba talaga ikaw sa sarili mo, etc. Kasi yun magiging basehan yan para makita na kung itong tao na to ay talagang seryoso sa mga mahalagang issue na hinaharap. Ano man mangyari, ang Panginoon po kasi ay galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi makasalanan tulad natin. Ako po guilty, tayong lahat po guilty, kahit po ang sanggol, guilty po yan. Kasi lahat po tayo ay dala-dala ang kasalanan ng lahat ng henerasyon. Lahat po tayo pumalpak. Pero, kahit nakakatakot po yan, pwede po magbago ang takbo ng mga kaso kapag narinig natin to. Familiar ba kayo sa salitang mercy? M-E-R-C-Y. Yes po. Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Awa or kaawaan. Actually, tama na ang sagot nyo. Awa naman talaga eh. Ang sa Tagalog ng mercy ay awa. Ibig sabihin, pwede tayo humingi ng awa sa Panginoon o sa judge na inaamin natin na tayo po ay makasalanan. Tinatanggap po natin na tayo po ay mahina at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin po, sa mata ng Panginoon, hindi po insulto ang humingi ng tulong sa Kanya. Bagkus, gusto pa niya ito dahil hindi talaga kayang ng isang tao na iligtas ang kanyang sarili. Papalpak po at papalpak. Kasi ang Panginoon po, bagamat siya'y galit sa kasalanan, pero mayaman naman po siya sa biyaya at awa. May dalawa po kasi siyang karakter dito. Puot ng Panginoon, pero mahabagin rin po ang Panginoon. Dito papasok ang awa. Kaya kapag ang isang tao humingi ng awa sa Kanya, pwedeng magbagong takbo ng mga kaso. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ginawa ng Panginoon sa ating lahat, hindi lang kayo, sa ating lahat, upang hindi tayo tapon sa impyerno, tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Isinakripisyo niya po yung buhay niya alang-alang para mailigtas po tayo sa kasalanang ginawa natin. Sinakripisyo niya po yung buhay niya para lang mabayaran yung kasalanang ginawa nating mga tao sa mundong to. Ayun. Tumpak po, no? Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga po, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, siya po ay nagmamalasakit, wala siyang ginagawang masama, gusto niyang makatulong sa mga tao. Pero may mga tao na ayaw silang pinagsasabihan, ayaw na binibigyan sila ng aral, at ayaw po nila ng liwanag ng katotohanan. Kaya pinalabas daw nilang may ginawa daw masama si Jesus, pero totoo, inosente po or frame up. Kung nananahimik ka lamang,
Kunwari lamang, nanahimik ka lang, biglang may nagtapon ng droga, humabol ng pulis, ikaw yung hinuli. Ganun po ang frame up. Sa panahon doon, ganun, uso ng mga tao ang frame up. Ibig sabihin, inggit kasi. Ayaw nila ng ganun, gusto nilang patumbahin ang isang tao. Hindi po literal na tumba, no? Sabi ng tumba, papatayin. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya pinalabas nila may ginawa daw masama si Jesus, pero ang totoo, siya ay inosente lamang. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao. Siya rin ni Diyos kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay. Yan ang dahilan kung bakit siya pinako sa krus at siya ay na-torture. Pero, kahit siya ay namatay, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo na po ang kasalanan at natalo na po ang kasalanan. Natalo na po ang sumpa dahil yun sa dugo ng Panginoong Jesucristo lamang. Ibig sabihin, hindi na po tao o yung kanyang dugo ang magiging kapalit nito. Kapalit na lang niya yung kanyang buhay. At dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Pero paalala lamang po, no, na ang kaligtasan ay wala sa ating mabuting gawa. Kasi lahat po tayo may bahid na ng kasalanan. Kaya mali po sabihin na pag may nagawa kang mali, gumawa ka lang 10 mabuting bagay, ay mawawala na yung mali. Hindi po ganun yun. Ang tawag kasi po doon, bribery na po yun. Pinagmamalaki mo yung mga ganun bagay. Kasi alam ng Panginoon po yun na, gumawa ka ng mabuti, pero ang tanong, ano bang nasa puso mo? Totoo ba yan? O gawa-gawa lang, plastic? Ang Panginoon po makakaalam niyan. Kaya masakit po yan pag ang Panginoon na nag-reveal niyan. Kaya lumalabas talaga na ang basehan po ng kaligtasan ay sa biyaya ng Panginoon. Wala sa niyong mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit siyang kaligtasan, bagamat nasa biyaya ng Panginoon. Una, familiar ba sa salitang repentance? Hindi po. So first time lang ito narinig nyo? Yes po, first time lang po. Ibig sabihin po ng repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba pag kayo nagkasakit minsan, gusto nyong gumaling? Oh, yes po. Siyempre, pag kayo nagkasakit, hindi kayo makakapunta ng Sampaloc Lake, hindi kayo makakain dito, kasi kalokohan po yan. May hiraw kang dinadaramdam, no? Kaya ibig sabihin, gusto natin talagang gumaling pag tayo nagkakasakit. Ganyan din po, pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po tayong lalayo sa ating nagawang kamalian at kasalanan. Lagi nating babaguhin ating puso at isipan. Don't get me wrong, no? Magkaiba po sa mga taong nagsisisi pero tuloy naman sa ginagawa niyan. Hindi po yung totoo kasi ibig sabihin nun, hindi sila bukal na mali ang ginagawa nila ay dapat baguhin. So ganun po ang repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin yung dalawang bagay na yun, tsak tayo patatawarin ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon meron pong buhay na walang hanggan. Bago po umalis, sa tingin nyo kaya nagsasabi kayo ang totoo? Tanong lang. Ako po. Ulitin ko po. Sa tingin nyo ba ako kaya ay nagsasabi ng totoo? Ako. Opo. Kasi madami rin po ako natutunan sa mga sinabi nyo. And ayun po, thankful ako na may mga tao rin na andito para pangaralan tayo sa mga bagay-bagay. So, for me po, siguro nagsasabi po kayo na totoo. Pero pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes po. Parang sign na din to sa akin ni Lord na tungkol sa mga bagay-bagay na kailangan kong baguhin sa sarili ko. Ito po, kayo ba'y nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Hindi po. Hindi po ako nakapagbasa ng Bible araw-araw. Pero sa tanan ng buhay nyo, nabuklat nyo na po yan? Hindi po. Pero kapag nakatira po kasi lola ko sa amin, so kapag po nagbabasa siya ng Bible, nakikinig po ako. Or kapag may talk about sa Bible, sinasabi niya sa akin yung mga nababasa niya, yun po. Pero hindi pa po ako nakapagbasa ng... Pero alam mo naman nyo, ang mga sitwasyon na ganyan na hindi yan aksidente. Ibig sabihin, baka gusto talaga ng Panginoon na ginagamit ang lola mo, tama po ba na siya nagbabasa ng salita ng Panginoon kasi gusto niya ibahagi dahil mahalaga po kasi ito sa buhay po natin. Parang ganito lamang, parang pagkain. Di ba pag kayo nagugutom, bibili talaga kayo ng pagkain? Po, bibili po. Di ba? So imagine mo, kunwari, nandito tayo sa Sampaloc Lake, no? Well, actually, Sampaloc Lake naman talaga. Halimbawa, sarado lahat ang tindahan at ang bukas ay nandun yung 7-Eleven kunwari. Kunwari nagugutom talaga kayo. Kunwari lamang, no? Talagang tatakbo kayo, bibili talaga kayong pagkain. Ano man ang mangyari para hindi kumulo ang tiyan nyo. Opo, tatakbo.
Sana po, ganun din po kapag sa buhay spiritual, no? Pag tayo ay nanlalamig o may mga pagsubok, mabasa natin dapat nawa ang kanyang salita. Kasi parang love letter po sa atin yan ng Panginoon. Nagmamalasakit siya kasi gusto niya na may pag-asa pa rin ang tao kahit by default, pwedeng sa lahat ng tao, impyerno talaga. Pero dahil may pag-asa kasi ang kanyang salita, ang magiging sandigan para mapuksa ito. Kagaya lamang nito, huwag niyo sanang masamain. May mga natanggap ba kayong love letter sa tanang buhay niyo? Wala po. Wala, no? Wala. Pero imagine nyo kung may natanggap kayong love letter, sigurado hindi nyo pa rin sabing stalker yan, kalokohan yan, no? O may mga taong ganun kalokohan, pero kunwari lamang totoo talaga kasi ang Panginoon hindi yan stalker. Kaya nga siya nagsulat ng ganitong salita kasi gusto niyang tumulong sa mga tao talaga. Kaya ibig sabihin, pag binasating kanyang salita, hindi lang po nabubusog ang ating katawan, pati rin po ang spiritual. Kasi yan po ang magiging gabay po para hindi tayo mapahamak. Kasi ang bad news, lahat talaga tayo guilty, sa impyerno talaga tayo itatapon. Sabihin na talaga tayo ay palpak. Pero, ang mabuting balita ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus lamang, maraming pong tao ang mapupunta sa langit. Pero hindi po to parang isang attendance report na ay si ganito sa langit, ito sa impyerno. Hindi po ganun. Wala po kayo makikitang ganun. Ang sinasabi lang ng Biblia, may mga tao mapupunta sa impyerno dahil sila ay hindi nagsisi sa mga kasalanan. Patuloy talaga sa ginagawang kalokohan nila. Pero may mapupunta sa langit dahil yun sa biyaya ng Panginoon. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang, sila'y maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon at tulasan mabuting gawa. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at meron ba yung katanungan po? Wala naman. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Kayo rin po.